Tina Panganiban Perez from GMA7. Good afternoon po. For Attorney Abante. Ma'am, can you confirm information that the House will submit to the Senate today, the resolution certifying that the articles of impeachment complied with the constitutional provision on the one-year ban? I will refer to the statements of Attorney Bukoy, the official spokesperson of the impeachment prosecution panel, that the prosecution is prepared to file the necessary pleadings before the deadline given. So for the details, we have to check with Attorney Bukoy. But this is for the for the certification? Yes. Ito yung in-approve po ng plenary? Yes. Kaya nga, it was already approved by the plenary, but the actual submission will depend on the House Prosecution Panel as part of the pleadings that they will file before the impeachment court. So on that, we refer you to the prosecution panel. Opo. Ma'am, since you're also the House spokes, baka kaya niyo pong sagutin if the House in the 20th Congress will comply with the second requirement of the impeachment court? At this time, considering that the 20th Congress has not been convened, hindi ko yan masasagot dun sa tanong na kung gagawin ba yan ng 20th. But the position of the House remains the same. The impeachment proceedings will continue until the evidence has been presented and the Senator Judges has decided on the merits of the case. Ma'am, the presiding officer of the impeachment court was also asked in a press conference earlier today kung pwede po bang walang compliance ang House sa second requirement pero magsasubmit sila ng appearance ng PROSEC. Ang sagot po ni SP Cheese, lahat yon posible, ayokong pangunahan, sa tigas ng ulo nila, ayaw ngang tumanggap ng pleading, di na ako magugulat kung gawin man nila yon. Biruin mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap lang ng pleading, pagtanggap lang ng answer, pagtanggap lang ng appearance, pati yon papahirapan. So di na ako magugulat. And then later on he said, pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay niyang ginagawa nila sa panahong ito. Your comments po? Well, hindi naman kami nagpapahirap. Kaklaruhin natin kung ano yung mga factual na pangyayari doon sa mga binanggit ni Senate President Chis Escudero. On June 11, during the last session day of the 19th Congress, a motion was made to defer the acceptance of the remand of the articles of impeachment, which was approved by the plenary. So, kaya hindi pa matanggap ng House because there was a motion approved sa plenary. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Walang tinatanggihan, walang pinahihirapan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Thank you po. Thank you, Tina. We will now move on to the next questions from Melales Moras of TV4. Hi, good morning po. Ma'am, follow-up lang din po dun sa tanong ni Ate Tina. Kasi may nabanggit din si SP Chis Escudero na about dun sa hiningan siya ng reaksyon sa mga statement nila retired SC Justice Antonio Carpio at iba pang mga tao na talagang tinututulan nila yung posibilidad na hindi matuloy yung trial. Pero ang sabi ni SP Chis Escudero, gigil na gigil lang sila, hindi ko trabahong pawiin yon. Ano pong masasabi nyo given that the House Prosecution Team is really pushing din na talagang matuloy yung trial at makapagpresenta po tayo ng ebidensya? Kasi dapat lang matuloy ang trial. Yun naman na nakalagay sa saligang batas eh. Wala naman tayong pinaghuhugutang pang personal o pang politika. Ang sinusunod lang natin, yung nakalagay sa saligang batas, which is to proceed with the impeachment proceedings forthwith. So hindi naman po yun panggigigil, kumbaga alinsunod lang sa Constitution? Sumusunod lang po tayo sa alintuntunin ng saligang batas.
Okay. Tanungin ko lang po, ma'am, si Attorney Agay Cruz. Welcome po sa House. Ma'am, by Monday, June 30, 12 noon, officially start na po kasi yung pagiging congresswoman nyo talaga. Kayo po ba as early as now, are you planning to file bills na or may mga naihanda na kayo? At ano po kaya yun, if ever? Thank you very much po, no. Ma'am, gusto ko talaga sabihin, thank you for your wonderful question. Siyempre po bilang ngayon ay papasok at upon June 30, I'm coming from an executive role and excited also to bring my experience po bilang isang punong bayan pagdating po sa mga nakikita ko na mahalagang mga dapat na i-prioritize po ng ating administrasyon. Marami po tayong mga hinahanda na mga batas and also to advocate siyempre yung mabigyan ng pondo yung mga programa po. So, especially for health, para po sa education. And ako coming po from a province na Central Luzon, na kami po ay flood prone. So, isa din po yan sa mga gusto namin na i-advocate for a master plan, for flood mitigation, disaster resiliency, and many others, especially in areas of, again, health, education, and resilient infrastructure. Opo. Ma'am, nabanggit nyo kanina, isa rin kayong lawyer. As a lawyer, are you willing to extend your expertise or views din sa ating House prosecution team na nag-aasikaso ng impeachment? Well, I wouldn't exactly say that I am an expert. So for now, as an incoming po na district representative, I am just, I appreciate na nakikita po natin na gumagana po ang ating mga democratic institutions. Bawat panig po ay napapakinggan. I think yun po yung pinakamahalaga. No? As we move forward, ako din, just like you, no, I'm also waiting for more information as they come, being now as a neophyte po na district representative. And if necessary or called upon to do so, to give my opinions, which I feel like, of course, bilang tinig, dahil ako po'y hinalal para maging boses po ng aking mga kadistrito, yun din po yung aking ipapahayag. I feel na it's very important that we be more transparent also with the process, the procedures, and I am just here to also fulfill my mandate as a district representative. So, yan lang po. Opo. Sulitin ko na po yung chance. Soundbite lang po dun sa mga recent statement ni Speaker Romualdez, Attorney Abante, and even Kong, you can also answer. Ano po yung masasabi nyo dun nga sa sinabi ni Speaker na suportado niya yung pagkakaroon ng overhaul sa National Food Authority para mapababa yung presyo ng bigas? And gaano to ka-importante? Kasi ngayon, when it comes to prices, talagang nagwo-worry din yung ating mga kababayan dahil dun sa magiging posibleng epekto ng Israel-Iran war. Yes, the Speaker supports the NFA revamp bill, no. Kailangan talaga natin ng legislative measure para maging sustainable ang polisiya na walang pamilyang Pilipino na magugutom. Sabi nga, rice is life. So, habang binabalanse natin yung kailangan na pangalagaan at protektahan ng ating mga magsasaka, kailangan din natin ng pagbalanse nito na masiguro na yung kakailanganin na mga idadagdag na mga tulong sa ating mga magsasaka ay hindi naman magiging pabigat din sa mga consumers na kailangan na tumanggap nung mga magiging dagdag. So, we are looking forward na mapag-usapan to sa Kongreso, sa Kamara, at ma-prioritize. Again, also I echo the sentiment of Attorney Abante on behalf of the Speaker. Naniniwala po tayo talaga namang totoong rice is life. So ramdam na ramdam po namin yan. Lagi pong hinahanap ang murang bigas. Hindi naman po nawawala sa lahat ng hapag ng kanin po para sa mga Pilipino. Importante lang po siguro para po sa akin, I know, I understand that this has been referred by the DA in order to become legislation. As we balance po the protecting our consumers, but also protecting our farmers na masigurado din po natin. At hindi din po with an introduction of the reform, giving the powers again to our NFA, if so passed, that we also make sure that we have safeguards to protect against
the lessons that we have learned from the past of possible abuses. So, yun po siguro yung dapat na tutukan po namin bilang mga bagong legislador na masigurado po natin that the goals of this reform, yung outcome will be achieved. This is protect our farmers and also help our consumers to be able to eat at walang magugutom at dapat lagi pong may rice for all din po para sa ating lahat. Opo. And may statement din kahapon si Speaker Romualdez on expanded PhilHealth coverage na sinasabi nga niya this is a big win for ordinary Filipinos. Mas mataas na yung dialysis at transplant coverage, pati emergency care support. Sa 20th, ano pong masasabi nyo rito? At sa 20th Congress, paano bibigyang prioridad ng Kamara yung mga hakbang para sa kalusugan? Napakagandang balita yung pagbibigay ng dagdag na mga benepisyo under the PhilHealth para sa ating mga kababayan. Yung dating 90 sessions lang para sa dialysis, naging 156 na, halos triple pa ang binabayad kada session. So, kailangan talaga natin natutukan na masiguro na may magiging magandang health services para sa mga Pilipino. At handa naman din ang Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez na siguraduhin na etong mga goals ng administrasyon ay matutugunan para naman din sa mga Pilipino. Again, also, syempre, definitely napakahalaga po ng magiging role ng PhilHealth para talagang maisakatuparan po natin yung sinasabing universal access to healthcare. Ako po galing po sa LGU, nakikita ko po na marami pang gaps in terms of really finalizing or making the specific arrangements dun sa pagpopondo po ng mga LGUs, ng mga local hospitals, ng district hospitals, para yung mga PhilHealth benefits talaga po nating ma-maximize. Very much welcome yung expanded po na mga coverage for dialysis. Napakadami pong dialysis patients, kung alam nyo lang po, at underserved. So, this 20th Congress, we hope to advocate for more dialysis specialty centers also na lahat ng government natin na hospitals ay magkaroon or even our primary care facilities. Moving forward po, important din na yung primary healthcare as connected with PhilHealth, PhilHealth e-consulta, lalo pong mas malaman ng ating mga kababayan na maaari pong magpakonsulta dahil ayaw po natin na mag-antay na sila na kailangan na nilang mag-dialysis o kailangan na po talaga nilang gamitin ang kanilang PhilHealth dahil sila ay may sakit. Pinakamahalaga, ma-promote po natin. Preventive at the primary healthcare level, they know that they are covered by their PhilHealth benefits through the PhilHealth e-consulta. I think this is something also that we can advocate more aggressively this 20th Congress. Opo, sorry, last na po talaga. Ma'am, meron din kasing, yun nga yung sinabi ni Speaker Romualdez, following dun sa pinangunaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., yung pagsira dun sa halos 8.9 billion, recently yung pagsira sa 8.9 billion pesos worth of shabu. And sabi nga ni Speaker, he reaffirmed the full and unwavering support of the House dito nga sa intensified campaign against illegal drugs. Isingit ko na lang, ma'am, bukod sa ano pong masasabi nyo rito, with this, kasi alam naman natin yung House Squad Committee, isa to sa mga binantayan yung, kung ngayon bloodless campaign, yung mga naging pagkamatay ng mga nung mga nakaraang administrasyon dahil sa drug war. Maipagpapatuloy po kaya itong Quadcom sa 20th Congress? On the Quadcom hearings, I understand nabanggit din ng mga previous chairs na they're hopeful na merong mga magtutuloy ng investigation sa 20th Congress. Siguro pagka simula ng 20th Congress, pag na-organize na ang iba't ibang komite, makikita na natin doon kung sino-sino ang talagang magtutuloy na nasimulan ng Quadcom on the 90th Congress to the 20th. Napakarami pa natin kailangang pag-usapan, talakayin, imbestigahan para masiguro na matugunan yung kampanya laban sa illegal na droga. Maganda nga yung napakaganda nung nangyayari ngayon sa bagong administrasyon kung saan hindi prioridad yung mga
pagpatay, kundi yung paghuli ng mga source of illegal drugs. Nakita natin kung gaano nakadami ang nahuhuli ngayon, na-address, pero marami pa tayong kailangan gawin. Masisiguro ng Kamara na buo ang suporta ng Kamara de Representante para masiguro na merong tamang pondo, yung mga batas at suporta para talagang ma-address ang problema ng illegal na droga sa ating bansa. Sa akin naman po, no, we have yet to organize into committees. So I think I would assume that it will come after our State of the Nation address. But ako po bilang isang neophyte, hindi lang man po siguro sa paggagawa ng ating mga komite, I think it's very important that during budget deliberations, meron po tayong ginagawa to strengthen our police force at the local level. No? Hanggang ngayon, hindi po na-meet yung tamang dami po ng police, sa ratio ng population. Ano po yung pwede nating mabigyan ng mas malakas na funding para po sa rehabilitation at the community level? Because I know that this will both be it's necessary, the reduction on the supply side, but also on the demand side. At kailangan pa sabay-sabay po yung paganahin. And I know that with the collaboration of the different national agencies, including also the Department of Health, because it is also a health issue, but it is also an issue of security. So siguro doon po kami mag-a-advocate para siguraduhin na may sapat na mga pondo sa mga programang ito at lalo po nating mas mapalakas yung ating pong digmaan laban po sa illegal na droga sa maayos at makatao at may hustisyang paraan. Thank you, Mela. Rosalie Cas from UNTV is now recognized. Good afternoon po, attorneys. Kay Spokes Abante po. On his last press briefing po, si House Prosecutor Representative Joel Chua mentioned na sa tingin niya there's no need to submit the adopted resolution certifying na yung articles of impeachment ay constitutional because it is already considered as judicial notice. Ano pong nangyari? Bakit po nagkaroon ng pagbabago sa desisyon ng PROSEC? Again, pag pinag-usapan yung legal strategies ng panel of prosecutors natin, mas mainam na sila ang sumagot dyan, sila Attorney Bukoy, mas sila ang makakapag-discuss ng kanilang strategies, no? But the House maintains that it has done its role under the Constitution doon sa impeachment process. We had more than 200 members of the House that endorsed the articles of impeachment at na-transmit na ito sa Senado na gampanan na ng House ang kanyang tungkulin at patuloy na yun ang aming magiging posisyon na constitutional yung naging pag-transmit ng Kongreso sa Senado, ng Kamara sa Senado ng articles of impeachment. Doon sa mga legal strategies, best to check with the panel of prosecutors. Pero is it rightful to say na gusto niyo pong mag-comply dun sa orders ng Senate Impeachment Court para hindi kayo yung maging reason ng delay? Pinanggit naman na yan nila Attorney Bukoy that the prosecutors will comply with the necessary pleadings, no? On what kind of pleadings would this be? Sila po ang mas nakakaalam niyan. I wouldn't want to preempt any moves by the panel of prosecutors. Doon naman po ako, lipat naman po ako sa answer ad ko talam ni VP Sara. Kasi kabilang po sa ginamit na argument ni VP Sara sa motion niya, kaya dapat i-dismiss ang impeachment complaint, ay dahil po ibinalik yung articles of impeachment ng Senado. Blamable po ba yung Senate dahil nakagamit pa po, ginawa pa pong bala ni VP Sara yung move na yon ng Senado? Whether
blamable ang Senate or not, yan ang pananaw ni VP Sara. Ang importante ngayon, matuloy ang trial, mapresenta ang ebidensya. May pagkakataon ang nasasakdal na i-present din ang kanyang depensa. Pagkatapos nun, magkaroon ng desisyon based on evidence and merits. Yun lang naman po ang ating hinihiling sa prosesong ito. Last on my part na lang po. Kasi yung ginamit nga pong description ni SP ng presiding officer ng impeachment court ay gigil na gigil, matigas ang ulo. Yan po yung description sa inyo sa usapin po ng impeachment proceedings. Pero yung defense team po ni VP Sara, nagamit na bala yung ilang desisyon ng Senado. Sa tingin niyo po ba nakahanap ng kakampi si VP Sara sa Senado? Well, I wouldn't want to make any speculations, no. We want to, itong impeachment proceedings na to ay seryosong bagay. We expect and we assume that the senator judges in all of their actions in these proceedings are done with impartiality. So, ayokong mag-speculate. Kung ano yung gagawin nila, hindi naman din kami ang maghuhusga nun. Taong bayan ang nanunood sa atin, kung ano ang ginagawa natin, ano ang actions natin sa impeachment proceedings na ito. Kaya yun din yung hindi para sa akin na magsabi kung kung tama ba o hindi yung mga binabanggit doon sa answer ad cautelam. Ang House, maliban nagampanan na ang trabaho, ang kanyang tungkulin sa impeachment proceeding, hindi naman din doon natatapos ang trabaho ng House of Representatives. Ngayon, sa pag-abang natin sa simula ng 20th Congress, nakafocus na din ang House of Representatives doon sa mga dapat nating iba pang trabaho para magbigay ng mas mataas na antas ng pamumuhay sa mga Pilipino, sa pagsuporta sa mga programa at polisiya ng Bagong Pilipinas sa pamumuno ni Presidente Marcos, na may mga batas na pwede kaming maipasa para naman ma-achieve natin yung hinahanap natin na mga pangsolusyon sa problema ng mga bawat Pilipino. Thank you, Rosalie. We now acknowledge Kat Porbes from Radyo Pilipinas for her questions. Good morning po, attorneys. Kay spokesperson Abante po muna. Earlier po sa inyo pong opening statement, nabanggit niyo po that the House commends yung ating authorities regarding po doon sa case ni Director Pulhin. Ano pa po ba yung coordination na ginagawa ng House of Representatives to bring justice po? And meron po ba tayong mensahe doon sa sinasabi nga po na may mastermind umano dito sa pagpatay kay Director Pulhin na related po doon sa parang business po nila, apparently from the two suspects that were apprehended po? Patuloy naman po ang coordination ng House sa ating mga law enforcement agencies, particularly sa PNP at sa National Bureau of Investigation, para mahuli na yung iba pang mga tinuturo na may kinalaman sa pagpatay na ito. Sabi nga ni Speaker, to those still in hiding, the law will find you. This is not just about one man's murder. It is about protecting every public servant who works with integrity and who deserves to live without fear. Ito po ay para sa proteksyon ng hindi lang ng isang empleyado ng Kamara, kundi yung pagproteksyon para sa lahat ng mga public servants na ginagampanan lang naman ang kanilang trabaho. At ito rin dapat ay maging tuloy-tuloy na klase ng proteksyon sa lahat ng mamamayan sa mga ganitong klaseng krimen na nangyayari sa ating bansa. Thank you po. Recently po yung DBM din po nabanggit nila na approve na po yung nasa 20,000 na bagong teaching positions. How will the House of Representatives make sure na sustainable po dahil hindi naman po biro yung 20,000 po na i-hire? Oo, pero napaka-importante.
napaka-importante na matugunan natin para masigurado natin na magkakaroon ng mas maayos na edukasyon ng mga kabataan na Pilipino ay magkaroon din ng sapat na mga guro sa mga bawat eskwelahan. And tama yun, 20,000 new teaching positions, hindi siya madali, pero sinisiguro naman ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez na hahanapan natin ng paraan para mas maging sustainable to, mapopondohan ito dahil importante na meron tayong enough na mga tagapagturo para sa ating mga kabataan. Ma'am, last na po on my end. Recently po yung CICC, meron po silang na-flag na video ng Pangulong Bongbong Marcos. Apparently, it's a manipulated video from a ambush interview at ang ginawa po ay, kumbaga, nagpo-promote daw si Pangulo ng online trading platform. Ito po, ambush interview lang po ito ng Pangulo and meron pong na-raise din na concern for SONA. Paano po yung preparation natin na hindi po magkakaroon ng manipulated video ang Pangulo during and after the SONA? And for Kong Agay po, kunin ko na lang din po yung inyong parang position or sentiments on fake news and AI. To start, in preparation for the SONA, nagkaroon na ng mga interagency coordination meetings ang ating Secretary General para sa security measures dito sa House and also for our media friends. Napaka-importante na maging maayos ang coverage natin ng SONA. Una-una, para malaman ng lahat ng Pilipino kung saan tayo patungo sa susunod na taon, lalo-lalo na sa pagsimula ng bagong termino ng ating mga members ng House of Representatives at ng Senado. Ganun pa man, yun talaga ang lagi natin nagiging problema dahil kahit anong gawin natin na pag-ayos ng mga pag-coverage natin, meron pa rin na magpupumilit, susubok na mag-manipulate, deepfakes, artificial intelligence. Kaya nga naging maganda na ang nasimulan ng ating TRICOM tungkol sa usapin ng aaral kung ano yung mga legislative measures, policies na kailangan para masiguro yung ating communication na makakarating sa tao ay yung tama, accurate. The message is only as credible as the messenger. Nabanggit ko to before at uulitin ko ulit. Kailangan maging mapagmatsyag din ang ating taong bayan. Siguraduhin na yung mga pinakikinggan nila, whether social media sites ito, ay nasa tama at credible. At yung mga nagpapakalat din, maging credible din kasi kayo. Huwag tayong mag-propagate ng mga artificial intelligence-made content, deep fakes, lalong-lalo na kung ito ay para manloko at manlinglang ng taong bayan. So, ganun din po, tama po noon. Kasi alam naman po natin na all these technology, artificial intelligence, they are tools. And they can be used positively, but they can also be used negatively. It is important in our advocacy to combat misinformation and disinformation, to keep on opening communication lines sa lahat po ng ating mga constituents, sa lahat po ng ating mga kababayan. I think that is the only way that we can clarify. We cannot entirely combat dahil mahirap po pangunahan lagi ang teknolohiya. Isa po sa mga laging challenges for a lawmaker is to how we can effectively regulate especially technology, dahil minsan nauuna po siya. No? Actually, interestingly enough, yesterday, one of our learning sessions, we had a Poli-Isipan session with Dr. Prospero Naval of the University of the Philippines, one of our foremost experts in artificial intelligence dito po sa ating bansa. At kasama po sa ating mga napag-usapan is to continue a partnership with UP-NCPAG to provide a clear AI framework that we can use as a jump-off point for legislation or policy
para magamit po natin ang ganitong klaseng teknolohiya sa ikabubuti po ng mamamayan. To use AI as a positive tool for governance and rather than as a tool to sow misinformation, and hopefully mas maging maganda po, no? This coming 20th Congress, I hope to be a champion on that point. Thank you, Kat. Earl Tobias from IBC 13. Good morning po. Good afternoon na po pala, attorneys. First po, Abante po muna. Ma'am, as you've said, hindi niyo pa mako-confirm kung kailan mismo isa-submit ng House yung compliance dun sa mga requirement na hiningi ng Senate Impeachment Court. Pero is it fair to say naman na po ba na definitely inaasikaso na yung pagsusumite nito, specifically yung number 1, kung saan gusto ng Senate Impeachment Court na patunayan ng Kamara na hindi nalabag yung 1-year bar rule? And kasama na rin po ba sa inaasikaso yung response ng Kamara doon sa writ of summons or answer ad cotelem ni Vice President Sara Duterte? Hindi ko masasagot kung ano yung specifics na mga ifa-file. Again, I don't want to preempt the prosecution kung ano yung mga ifa-file nila at kailan. Kaya lagi kong binabanggit, mas maganda sa kanila manggaling mismo kasi ito ay parte na ng impeachment proceedings. Copy, ma'am. With that po, follow-up ko na lang din. Kasi the debate of whether dapat pa bang dumaan sa Supreme Court yung pag-usad ng impeachment trial ay hindi pa rin po nasisettle hanggang ngayon. In your perspective rin po and representing the House, dapat pa po bang maging matter ng desisyon ng Korte Suprema ang pag-usad lang mismo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Tingin ko wala naman makakapagpigil kung meron magre-raise ng question before the Supreme Court, no? Karapatan naman yan ng mga na sino man na kung meron mga kailangan i-settle ng Supreme Court, at tama din na Supreme Court din naman dapat ang mag-interpret ng sinasabi sa saligang batas. Pero ganun pa man, ang posisyon ng House ay pareho pa rin. Ginampanan ng House of Representatives ang kanilang tungkulin sa impeachment process na i-transmit na ito sa Senado at pwede nang ituloy. Kung ano man yung mangyayari in between, hindi naman talaga namin yan makokontrol, pero ang posisyon ng House, pwede nang ituloy yan ngayon. Thank you, ma'am. Yesterday po, House Impeachment Spokesperson Attorney Bukoy said there is no justifiable reason to delay and dismiss the impeachment trial without hearing po. What's the stand of the House po? I join Attorney Bukoy in that statement. Ang nakalagay sa saligang batas is to proceed forthwith. So tuloy-tuloy lang dapat, agad-agad. Last from my end na lang po. Semi-gentle question for Attorney Agay. Ma'am, the Speaker stood firm with the message of accountability, specifically dun sa kanyang adjournment speech before the 19th Congress adjourns as part of Lakas CMD. And if ever the Senate persists to their second condition na mag-certify ang 20th Congress na gusto nilang ituloy ang impeachment trial versus VP Sara Duterte, would the party rally behind the House in the call of accountability and the proper impeachment trial po? I think I'd like to answer first. Now, of course, lahat kami ay accountable public officers. Isa po sa pinaka-mahalagang tenet ay pangalagaan po namin yung aming role. And definitely so. First, so yes, we support the call for accountability for all, including us as legislators. As to the second condition, just like you know, I'm still waiting also. I'm waiting for more clarification on this end as a new and neophyte district representative. So I hope na I can be more transparent as more information comes or as it is discussed, and we'll let you know. But as to accountability in general for everyone, that is a yes for me. So may vote po tayo dyan. As to whether or not what will happen if we will be required, I think we will need more time to study the issues more carefully as we become official members of the 20th Congress. Thank you po for my not so gentle answer. Salamat. Thank you, Earl.
Lines Capanti from GMA Online. Please proceed with your questions. Ay, good afternoon po. Balikan ko lang po yung sinabi ni Senate President Escudero, na gigil na gigil lang sila, hindi ko trabaho, pawiin yun. Do you agree with that statement that the senators at this point have no responsibility or duty to assure the public that the impeachment trial will proceed? Hindi ko nabasa or narinig specifically kung ano yung naisabi ni Senate President, unfortunately, no. I think yung ni-refer na hindi niya responsibilidad yung sa amin. Pero kung responsibilidad ba ng Senado yung magtuloy ang trial, hindi po kami ang humihingi nun. Saligang batas po ang nagmamandato na ituloy ng Senado ang impeachment trial. Follow-up po. May sinabi rin siya na masyado daw yung focus ay sa possibility of outright dismissal, yung motion to dismiss. Pwede rin naman daw may mag-motion to convict outright. So, do you agree do you agree that there's too much focus on the motion to dismiss? Or kasi sabi niya it cuts both ways, pwede din namang may mag-motion ng outright conviction. So is that a good comparison to begin with? Hindi kasi galing sa House eh. Yung mga tugon para mag-dismiss. Ang tugon ng House ay handa kami para sa trial. So, I think yun lang yung ang focus ng House dito sa impeachment process. Yung paghahanda, patuloy na paghahanda sa mangyayaring impeachment trial na inaabangan natin na mangyayari na. Well, actually, ongoing naman na kasi may mga submissions na eh. Yung actual na lang ng presentation of evidence ay handa na rin ang ating prosecution panel. Pero ang House of Representatives, maliban sa impeachment, nakatugon din kami sa aming trabaho na para sa mga Pilipino na magsulong naman din ng mga polisiya at batas para masagot yung mga problema on food security and price stability, jobs and livelihood, education access and recovery, healthcare for all, peace and order, and national security. Marami tayong saklaw na mga pinanggigigilan din na tugunan para sa mamamayang Pilipino. Last na po on my part. Given how the trial is proceeding, may basihan ba yung mga tao para mag-alala na hindi matuloy? Hindi po ako ang makakasagot niyan. Kasi kami po sa House of Representatives, specifically ang prosecution panel, ay patuloy na naghahanda. Handa at patuloy na naghahanda. Kung ano man po yung mangyayari dun sa actual na presentation of evidence, hindi po sa amin naman nakasalalay yan. Thank you, Linesca. Next up is Big Sumintak from Net25. Attorney Princess, magandang hapon. Isang tanong lang po. Going back doon sa pahayag nga ni Senate President Chis Escudero na inakusahan niya yung House matigas ang ulo dahil simpleng certification ay hindi maibigay. Ang point ko po, going back doon sa June 11 nung i-adopt ng plenary yung House Resolution 2346 certifying that impeachment proceedings initiated against the Vice President ay compliant doon sa Constitution. Kung titignan natin nung mag-move si Congressman Inood D na siyang acting majority leader, ang motion niya, Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to issue certification in accordance
with the adopted resolution na yun naman ay inacknowledge ng presiding officer si Congressman Puno na dinidirect ang Secretary General na mag-issue ng certification. Ang tanong ko po, ano ang dahilan bakit hindi nag-i-issue pa hanggang ngayon ang Office of the Secretary General ng certification na hinihingi ng impeachment court? Well, in fact, siguro wala namang kinalaman yung prosecution dito dahil plenary ang nag-direct mismo sa Secretary General, Attorney. Again, pagdating dun sa certification, na-resolve na yan sa plenary. Yung kung ano yung gagawin ng prosecution panel, kasi ito was kasama to sa naging move ng impeachment court addressed to the House, particularly sa prosecution panel. Sila ang gagalaw para dito. So, the plenary action ay nagawa na. Binanggit naman na po, I think, nung media briefing sila Kong Jinky, no? On what they will do with the certification along with the other pleadings that they will file. I think mas maganda po, sila po ang sumagot nito. Thank you, Vic. Let us now take a question from Bibian Gulia of ABS-CBN 2. Good afternoon, Attorney Abante. Kasi po kasama dun sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte yung argumento na kailangan i-dismiss ng Senate Impeachment Court yung articles of impeachment ay dahil daw wala namang articles of impeachment, isinoli sa House, which is a move of the Senate, and hindi nagkaroon ng presentation of the articles before the Senate Impeachment Court. So, do you think nakatulong sa Vice President yung mga naging aksyon ng Senado? Again, I don't want to speculate or give an opinion that might be addressed by the prosecution panel. You know, you have to understand, yung mga matters that were raised dun sa answer ad cautelam, ang pwedeng sumagot niyan would be the pleadings that will be filed by the prosecution panel. So, hindi ako part ng prosecution panel para magsalita tungkol dito. You also mentioned na walang pinahihirapan ang House of Representatives when it comes to accepting documents related to the Vice President Sara Duterte's impeachment trial. I wonder lang po yung reason behind yung deferment ng acceptance. Sa tingin po ba ninyo ang House ay may poder to defer because co-equal ng House of Representatives ang Senate, but the order given by the Senate Impeachment Court was to the House Prosecution Panel? Are you setting a parang line between the House of Representatives and the House Prosecution Panel? I cannot question the actions of the plenary. No, so it was yung wisdom on the actions of the plenary is sa plenary siya. So hindi ako makakapag-comment tungkol doon. Last na lang po doon sa related to impeachment of course. Doon sa sinabi ni Senate President Escudero na posibleng pagbotohan pa ng Senate Impeachment Court yung sinabi po doon sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte na i-dismiss yung complaint. Kung halimbawa po buksan yung trial tapos i-raise yung motion to dismiss, is this enough and pagbotohan tapos majority would vote to dismiss, will this be a violation of the Constitution, you think? Ulitin ko yung mga nabanggit ko lang na ang appreciation ko doon sa alituntunin ng saligang batas na to try and decide includes yung
pag-present ng mga ebidensya, mabigyan ng pagkakataon ng prosecution ma-present ang ebidensya, ang depensa na makapag-present din ng kanyang ebidensya para ipagtanggol yung kanyang posisyon doon sa mga reklamo at makapag-decide ang impeachment court ayon sa ebidensya at merito ng kaso. Doon lang po ako pwedeng magsalita. Opo, bali, follow-up lang po. So you're saying na hindi sapat yung mga halimbawa ebidensya na imamark sa pre-trial? Kumbaga, kailangan talaga dun sa mismong trial po. Again, this would now go dun sa linya ng legal strategies ng prosecutors. So I prefer not to discuss kung ano yung mga gagawin nila sa mismong trial na mangyayari. Thank you, Vivian. Annalie Soberano from Bombo Radio. Good afternoon po. Kay Attorney Abante. Ma'am, on other issue, gusto ko lang kunin po yung posisyon ng Kamara. Sinabi po kasi kahapon ni DOE Acting Secretary Sharon Garin na walang kapangyarihan ang Pangulo maging ang Department of Energy na suspindihin po yung value-added tax at saka yung excise tax dahil batas na po ito. Kaya sabi po ni Sec Garin, ang may kapangyarihan po dito ay ang Kongreso na pwedeng amyendahan ng batas. Nananawagan po kasi ang ilang sektor, no, lalo na po yung sa transport sector, na suspindihin po yung VAT at saka yung excise tax dahil sa pagsirit po nga ng presyo ng langis. Though bumaba naman na po ang presyo ng langis sa world market. So ano po yung posisyon ng Kamara dito kung amyendahan ang nasabing batas or ano po yung posisyon ninyo? Thank you. Itong mga measures na pwedeng ma-file sa 20th Congress ay aabangan pa natin para hintay natin kung meron na ma-file na measure tungkol dito, no. Definitely kailangan mapag-usapan lalo na sa nangyayari ngayon globally. Alam natin yung epekto nito hindi lang tungkol sa peace and security, but it also involves, may economic impact din sa atin. Kasama naman din yung mga ganyang pag-uusap sa mga gustong iprioridad ng ating ng House of Representatives sa susunod na Kongreso. Hindi ko masasabi kung meron ng nakaabang na measure tungkol dito. Magsisimula pa lang ang aktual na pagbukas ng secretariat sa mga ifa-file by June 30. But definitely kasama to sa mga gusto natin bigyan ng pansin yung kung paano natin matutulungan ng mamamayan dun sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kasama dito yung presyo ng gasolina. Basta po usapin ng, di ba, pag tumaas ang presyo, lagi po tayong nakaambang. So alam natin, napakahalaga po talaga na masiguro po natin na hindi po sobrang bigat. We also await what would be the information that will be provided to us as members of the would-be new 20th Congress on this matter. Mahalaga po talaga mapag-usapan. Kasama po sa mga aming inaaral ngayon as we go through our training is to make sure that we make informed policy decisions, and so that will be based on what is the status, the evidence, ano po magiging epekto once po na ating sinuspend ang collection, sobra po bang bababa, ano po yung fiscal space na sustainable, ano po yung possible na maging repercussions if unregulated naman po at sobra po lalo na sa mga global conflicts po na nangyayari. So, kasama po yun sa aming mga magiging assignments at pinaka-importante naman po, lagi po sinasabi ni Attorney Abante na punot dulo dapat ano po yung mas makakabuti po para sa ating mga mamamayan. Thank you, Annalie. Melanie Reyes from Radyo Pilipinas.
Hi po, good morning. Ma'am, meron po kasing pahayag si Secretary Recto na may planong bawasan yung excise tax on fuel in case po na mag-escalate or magtuloy-tuloy yung taas presyo ng gasolina at diesel. Susuportahan po ba ito ng Kongreso? Again, kasama yan sa mga prioridad na mapag-usapan sa darating na 20th Congress. Kasama yan sa food security and price stability eh. Yung pagtaas ng presyo encompasses all, hindi lang sa pagkain, sa gasolina. So, importanteng mabigyan din to ng tugon sa 20th Congress. So, kung sa pagsuporta ay kailangan mapakinggan kung ano-ano yung mga factors na kailangan para matugunan yung pagpigil o pag-minimize ng pagtataas ng mga presyo ng bilihin. Follow up ma'am, para naman dun sa daily adjustment ng oil pricing para justifiable yung itataas ng mga oil companies, sabi nila pwede mag-take over, temporary take over ang gobyerno sa storage facilities ng mga oil companies at kakailanganin to ng emergency power. Ready po ba ang Congress na to take action in case kailanganin po? I think the House of Representatives will always prioritize yung mga usapin para sa mga issues na nakakaapekto sa ekonomiya, no? Kasi lagi napakita naman yan ng House of Representatives noong 19th Congress. Kaya kung pagdating sa usapin ng mga tungkol dyan, handa naman ang Kongreso na pag-usapan ito at tugunan ito. Importante yung pakikipag-coordinate ng iba't ibang ahensya para malaman kung ano yung mga factors at ano yung mga legislative measures na kailangan para matugunan tong mga to. Thank you, ma'am. Thank you, Melanie. Big Sumintak from Net25. Attorney, balikan ko lang yung question ni Vivian kanina. Kasi doon sa ad quotidianum answer ng depensa, yun nga, doon sa summary nila, pinadidismiss nila yung article of impeachment. And according to Senate President Jesus Escudero, which is the presiding officer of the impeachment court, maaring pagbatuhan nila ng kanyang mga kasamang senator judges yung naturang motion. And we know by the facts in trial na tungkulin talaga ng korte to decide on the motion or pleadings of both parties. On the assumption, gaya ng binabanggit ni Vivian na kung sakaling manaig na i-dismiss yun, pero ang sabi nyo nga, dapat masunod, mai-present lahat ng ebidensya at makapaglabas ng hatol. Pero on the assumption nga na dinismiss nila, di wala nang didinggin na impeachment case. So ang tanong ko po, yun po ba ay unconstitutional, labag sa constitutional process? Anyway, kahit na hindi point of view nyo as spokesperson of the House of Representatives, yung legal opinion po ninyo as lawyer. Well, unang-una, sir, tingin ko hindi ako ganun ka-eksperto para magsalita on the legal aspect. Bilang tagapagsalita naman ng House of Representatives, limitado din yung dapat kong pag-usapan sa pagdating sa impeachment. Yung mga, I know that you want answers sa mga questions nyo, but ang iniiwasan ko is makisawsaw ako sa ang aking opinion dun sa gagawing legal strategies din ng prosecution. Tandaan nyo, nakapag-file pa lang sila ng answer ad cautelam. Meron pang pagkakataon ng prosecution para i-file naman yung mga pleadings na gagawin nila sa panahon na binibigay ng korte sa kanila. Ayoko po silang pangunahan, ayoko naman din pong magbigay ng sarili kong opinion sa bagay na
hindi to makakatulong para sa pag-usad ng trial. So on that, it dangerously goes to the merits and the strategy for the prosecution. So I prefer not to make any comment. Thank you, Vic. Earl Tobias again from IBC 13. Ma'am, Attorney Abante, pahabol lang po. Because the House prosecution yesterday, through Attorney Bukoy, said that they interpret the answer ad cautelam by Vice President Sara Duterte as evasiveness. Knowingly na formerly sinabi rin ni BP na gusto niya ng bloodbath with the impeachment trial. What's the message or the stand of the House na lang po with that concern? We support the prosecution panel on how they will address and how they will respond to the answer ad cautelam of the Vice President. We have full faith in our prosecution team that they are capable and very much prepared to answer the answer ad cautelam of the Vice President. Is there any reaction from the House with a change of attitude from BP Sara from saying that she wants bloodbath into projecting some of her technical defense sa answer ad cautelam? Baka wisik-wisik lang daw muna. Pero gusto natin magtuloy-tuloy ang trial. Mapresenta na ang ebidensya. Doon lang natin malalaman yung kasagutan sa lahat ng ating tanong. Thank you, Earl. Meron lang po tayong phone-in questions from Bernard Taguino, DOP Saksi ngayon. Attorney Princess Abante, any updates po sa Comelec case ni Congressman Benny Abante? I would really do not want to discuss ongoing proceedings. What I can inform you is that the parties, the respondent already filed his motion for reconsideration before the Comelec and Bank, and the petitioner, ang aking ama, ay nag-file na rin ng kanyang opposition and comment on that. We will now await for the actions and the decision of the Commission and Bank. Thank you, ma'am. Another phone-in question from Ed Galvez of FBS Radio. Hypothetical question lang po kay Attorney Princess at saka kay Ma'am Cruz. Halimbawa, umattend po si BP Sara sa SONA. Ano po ang masasabi ninyo? Bilang pangalawang pangulo ng ating bansa, i-welcome naman din talaga natin ang kanyang pag-attend, no? Kasi maganda yan para sa ating bansa na makita na lahat ay ready na makinig kung saan tayo papunta sa susunod na termino ng ating mga opisyales sa panibagong taon na hinaharap ng ating administrasyon, sa mga programa na pwede nating masuportahan para sa bagong Pilipinas sa pangunguna ni Presidente Bongbong Marcos. We would welcome, I believe, because she is the Vice President. Same. Oo naman po. Napakaganda po nun kung mag-a-attend po ang ating vice-presidente. Very, very much welcome. And ako, I'd be personally excited to see her. Thank you po. Last phone-in question from Kenneth Basilio of Business World. Di ko lang, ma'am, alam kung it was directly addressed na earlier doon sa discussions sa oil tsaka BAT. For spokes Abante, have there been discussions in the chamber or has Speaker Romualdez indicated interest in drafting a bill that would grant the Finance Department or the President's standby authority to reduce or suspend VAT or excise taxes on petroleum products? Senate President Escudero has said the Senate is preparing a similar measure and plans to ask LEDA to prioritize it as a priority bill.
Ang alam ko po, isa sa mga prioridad ni Speaker Martin Romualdez, mga measures na would address price stability. On the details on which measures are these, yung mga drafts nito, hindi ko pa po yan masasagot sa ngayon. Thank you po. Since there are no further questions from the media, we will now move to the closing statement of our honorable speakers. Muli maraming po salamat sa pagkakataon na maging bahagi po ng ating press conference sa inyo pong lahat, sa ating pong spokesperson. Maraming salamat. It is an honor sharing this platform with you. And umagay kay ganda at shout out sa lahat ng aking mga kadistrito. It was truly an honor and a privilege to be sitting beside one of my personal friends who's now, I'm looking forward sa mga gagawin niyang mga measures para sa kanyang mga kadistrito sa Bulacan, Attorney Agay Cruz. At maraming salamat din sa ating mga kaibigan sa media. Napakadami nyo laging tanong. Humihingi ako ng paumanhin na hindi lahat yon ay may sagot sa ngayon. Pero makakaasa kayo na patuloy ang pinagtatrabahuhan ng House of Representatives, hindi lang yung mga controversial na issues ngayon pagdating sa impeachment, kundi yung mga pati yung mga bagay na kailangan nating paghandaan sa 20th Congress para naman din sa pagsuporta sa policy agenda ng ating Pangulo para sa bagong Pilipinas, para sa mamamayang Pilipino. I would see you again, hopefully by next week, as we address naman kung ano na ang mga nakahanda para sa 20th Congress at para sa paghahanda naman para sa SONA. Magandang araw po sa inyong lahat at magandang hapon. Thank you, Bulacan 5th District Representative-elect Attorney Agatha Paula Agay A. Cruz and House Spokesperson Attorney Princess Abante for joining us today. To everyone, sa mga kasama sa media at mga empleyado ng Kamara na katuwang natin sa press conference. Salamat po, magandang hapon sa inyong lahat.